Makinig kayo kay Captain Dado, may nagsabi sa kanya daw, pinapack check kung totoo daw ito. Ito, totoo? Duda kayong totoo itong sinasabi ko at ginagamit nyo pa si Dado? Huwag nyong gamitin si Dado. Ngayon ko lang binalita to eh. Sasabihin nyo, pinagdududahan ni Dado? Anong research? Siraulo ka ba? Ni-research ko to. Eto yan, no? Nag-research ako. Hindi pa to. Gagamitin mo pa si Dado laban sa akin? Magkaibigan kami nun. Kahit minsan lang kami nagkita. Nanunood sa akin yun. Huwag mong gamitin na kino-question ni Dado to. Ngayon ko lang to sinabi, kino-question na ni Dado. Tukmul tong viewer na to. Ngayon lang po tong ni-research ko. Ngayon, eto, mainit-init pa. Oh. Bibihira po akong mag-research nito. Siraulo kayo. Nanonood dito si Captain Dado. Kinwestiyon niya kagad. Ngayon ko lang. Ano yan? Advance siya mag-isip? Ha? Advance ba siya mag-isip? Siraulo ka. Ngayon ko lang ito ni-research. Ngayon ko lang ito binalita kasi wala nagbabalita nito. Ang lagi pong binabalita sa inyo, sa atin, ako rin naniniwala eh. Puta, utang ni Tatay Digong yan eh. Minana lang ni BBM. Hindi po totoo. First 3 years ni Tatay Digong, 0.8 o 800 billion lang ang utang sa dami ng proyekto. Sasabihin mo, kino-question ni Dado to, tukmul ka. Ngayon ko palang sinabi to, na-question na. Kare-research ko pa lang. Hindi pa nga natutuyo yung ballpen dyan. Ginamit mo pa si Dado? Kino-question ni Dado to? Hindi ko pa nga ito nasasabi kahit kailan eh. Siraulo pala to eh. Marinig ka pa ni Dadong tukmul ka eh. Hindi, okay lang yan. Para napapakita po natin sa kanila na yung mga kung sino po ang tunay na fake news. Di ba? Okay. Bihira po ako nagre-research eh. Kaya lang nakita ko po kasi yung diferensya. No? Ang laki po pala ng diferensya. Ngayon, kailan po lumobo yung next 3 years kasi may pandemya na noon. Kinakailangan mong naintindihan nyo po. Iba po yung budget ng pandemya. Wala rin pong ganong papasok na mga taxes kasi wala nga trabaho, tigil nga eh. Hindi po ako apektado. Sinasabi ko lang, hindi nyo ako pwedeng ma-fake news. Minsan na lang ako mag-research eh. Tapos sasabihin nyo, kino-question pa ni Dado yung, ngayon lang ako nag-research na question kagad. Ano yan, nabasa ni Dado, ito yung topic ni Badong, ku-questionin niya. Tukmo lang po siya. Proud na proud po si, it is an honor to be cited in contempt by a very, very corrupt HOR. So, sino po yung mga na-contempt? Si Mark Lopez po, na-contempt po siya dahil nag-post po siya tungkol doon sa hearing. No? So, na-contempt siya at meron siyang kulong na 10 days. Tapos, the rest na na-contempt kasi ayaw nila magpakita. So, sila po ay makukulong sa HOR hanggat hindi natatapos yung hearing. Tanong, mahuhuli niyo sila? Okay. Alam niyo po, nung una tayo nakarinig ng contempt, ang alam ko, ang una na contempt si Celis, di ba? Shock na shock tayo, no? Si Ka Eric Celis ang una na contempt. Ako, shock na shock eh. Pucha, ang dami ko po kasi napanood na na mga hearing. Bibihira po yung alam mo nagsisinungaling yung alam niyo yun, ang alam ko mga na-contempt si yung kasamahan dati niya ni sa Magdalo. Bureau of Customs. Kasi ayaw niyo sumagot kay Trillanes di ba? Kinontempt siya. Yung may dahilan talaga kung bakit ka iko-contempt. Ka-contempt yung ginagawa nyo. Si Pildon. Tapos meron pa po yung mga general na
bumibili ng mga ano, yung mga na-issue kasi dati mga uniform. Yung mga uniform po ng mga militar natin, yung mga military natin, ang bilis mabutas ng bota, 'di ba? Sira-sira. O yung nakalimutan ko yung tawag sa opisyal na gano'n eh, yung taga-bili ng mga gamit, general 'yun eh. 'Yun na-contempt din 'yun. Bihirang-bihira po yung nako-contempt. Kaya shock na shock po ako kay Celis, si Garcia. Kaya shock na shock po ako kay Celis nung na-contempt siya. Pero nung sunod-sunod na po yung nako-contempt, yung pati yung mga ang shock, ang awang-awa po ako na na-contempt yung magandang bata. Yung ba naman pag hinalaan nyo na may kinalaman sa Pogo, talaga siya yung utak ng Pogo, si anong pangalan nun? Oh, pero iba po yung tawag ng procurement sa military. Yung kasamahan nila Alice Go na nahuli. Si Cassie Ong, putya, sabi ko, wala nang katuturan yung contempt dito eh. 'Di ba? Yung sinasabi, diyan nasira ng gusto si, ano si, Daniel. Ay, Daniel ba yun? Hindi pala Daniel, pero yung isa pang artista. Controller, yung controller. Yung taga Laguna, tumatakbo ngayon na Laguna, Dan Fernandez, dyan po sirang-sira eh. Kasi bakit may kukontempt yun? Hindi ko makuha kung sumasagot naman hanggang sa na-shock na siya. Tapos ngayon, eto na mga pag nag-expect na tayo na i-contempt, lahat na, laging may contempt. Si Garma, yung mga sundalo, panay contempt na lahat. Sunod-sunod na yung contempt. Kaya ngayon, hindi na po nakakasyak eh. Dalawasin ko na po, kinontempt nyo si Harry Roque. O nakikita natin na interview si Harry Roque. No? Tignan nyo po yung trend. Kinontempt ako. Dito na ako sa ibang bansa. Tignan nyo kung yung mayaman na makukontempt, pwede na po silang hindi nila magpakita kasi kawawa po ang mga nakukontempt katulad ni Grijaldo. Hanggang ngayon yata si Grijaldo ay nakakulong. Putya, nakontempt si Laika Lopez, si Attorney Laika Lopez, sumasagot naman. Alam niyo, sumasagot po siya, hindi naman po siya nakikipagmatigasan eh. Yung hindi lang po nagugustuhan yung sagot tapos nakokontempt. Hindi ko mako-question yan dahil power nila yan. Kaya lang, wala na pong effect sa mga tao sa dami ng pinakontempt nyo. Hindi na po siya, tignan nyo yung sagot ni Sasot. Maraming, it's an honor na i-contempt ninyo ko. Ngayon, ano sa tingin nyo yung gagawin ng mga kinontempt nyo? Di ba? Mas mabuti pa eh. Yung ibig sabihin, mas mabuti pa, huwag ka muna magpakita hanggang may contempt. Tignan natin kung magpapahuli sila sa contempt. Ano yung mangyayari sa contempt? Yun yung sinasabi yung contempt power na inabuso na naging dalawasing ko. Wala na yung impact. Wala na yung, ganun ba? Karamihan nga, yung mga vlogger, di ba yan yung lokohan nila? Bago sila umattend, ine-expect nila na baka makontempt lang sila. Sila Wilkins Villanueva, marami nga po, halos lahat kinokontempt eh. Yung contempt parang panakot, hindi na po effective. Kasi once, yun po yung duda eh. Once na inimbitahan ka, teka muna, atin ba ako para makontempt? O hindi na lang ako matend? Para i-contempt man ako, nasa laya ako. Matatapos na yung hearing na yan. Hintayin ko na lang matapos. Di ba? Kaysa puta, magpapa-atin ako, baka Alam niyo sa totoo lang, sino po ang ayaw umatin dyan? Lalo na vlogger, putya, chance nila para sumikat yan eh. Pero ano po duda ng mga vlogger, bakit hindi umatin? Yung contempt, baka makontempt sila.
Kaya nga umiiyak yung si MJ, 'di ba? Ano sabi ni MJ, kawawa naman po, matatanda na yung pamilya ko, yung ano ko. Ako nag-aalaga sa mga magulang ko. Kaya magsusorry na lang sila para hindi makontempt. Kaya hindi na po yung purpose eh. Hindi na po yun yung kaya hindi sila na umatin. Bito ko atin dyan. Yung tingin ko ha, yung iba hindi umatin dahil baka makontempt lang. Tingin ko lang yun. Ayan, si BP Sara po ay nakatakdang lumahok dito sa sana magkaroon po siya ng panahon kasi inimbitahan po siya ni Amy. At ang una po, yung unang nung una pong hearing, umattend po si BP Sara, di ba? Ngayon, narito na siya sa Pilipinas, baka mabigyan ng pagkakataon. Hindi naman kinumpirma nung dyaryo. Ang sinabi lang na open pa rin kay BP Sara yung imbitasyon para dumalo dito sa hearing, no? Para maikwento ni BP Sara kung ano talaga yung naranasan nila sa aktual, yung narito sila mula sa Hong Kong, ano yung nangyari sa Hong Kong kasi ang dami pong alam niyo po hindi po mga DDS vlogger yung nagpapakalat ng fake news eh. Nakailan na po sila na wala pa sila nababanggit na fake news. 'Di ba? Ewan ko lang kung fake news yung mga sinasabi. Kasi ang tagal kay Joy. Hindi naman po fake news yung ogag si Abante. Tinatanong nga, ogag ba ako? Opo. Hindi. Yun yung paniniwala ni Joy. Di ba? Description ni Joy yun kay Abante. Ogag. Hindi po fake news yun. Ang fake news po kasi, hindi po yan naganap. Pero binalita mo, halimbawa, namatay na si Noli De Castro. O hindi po fake news. Ayun po ang maliwanag na fake news. Nabalita talaga yun, di ba? Namatay na si Noli De Castro. Nakita nyo naman kahapon, naroon. Yun po yung mga fake news. So far, wala pa po kayong tinatalakay na fake news na mga inimbitahan yung vlogger. Ano po ang pinake news ni Attorney Trixie? Ang tagal na ni Attorney Trixie nagsasalita doon. Ano ang pinake news? Yung kala Crescent nung una, actually hindi naman fake news yun eh. Hindi lang nila ma-describe kasi hindi po sila vlogger. 'Di ba? Punong-puno nga ng pag-iingat yun eh, yung post nila na yun. Yung nag-sorry sila. Actually, hindi naman merong okay.